So let's talk about mental health. Specifically, let's talk about narcissistic relationship. Nakikita nyo ba yung punong yan at saka yung wasak na kotse na yan? Yan ang ating gagawing basihan or example. It's nearly perfect analogy or comparison sa narcissistic relationship. Kunwari, let's assume na ikaw yung puno at yung narcissistic partner mo ay yun yung wasak na kotse. Yang kotseng yan na nawasak, yung driver, yung kotse, no? Isisisihan dun sa puno yung damages na nangyari. So kung ano man ang nangyari dyan sa kotseng yan, kung lasing man ang driver niyan o walang preno yan o ang gulong niyan ay pumutok kaya bumangga yan dyan sa puno, whatever reason, isisisi pa rin yan sa nananahimik na puno na nasa tabi. Wala naman yan sa kalsada. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na mayroong poste sa gitna ng kalsada. Diyan naman, kitang-kita nyo nasa tabi. So nananahimik ka, you're at peace. Wala kang kaalam-alam, bumangga, wasak, isisisi sa'yo. So ano yung magandang example nito sa relationship? Binangga yung puno, wasak yung kotse, isinisi sa puno. Ikaw yung puno, siya yung kotseng wasak. Sa relationship, ganito yan. Kunwari cheating. Marami makaka-relate dito sa cheating. Nahuli mo. Gagawin na natin mas madali. Nahuli mo. Shortcutin na natin. Nakapatong. O kaya nakailalim. No, halimbawa, girlfriend mo nakailalim. O wife mo nakailalim. Kitang-kita mo. May gumaganon sa ibabaw. O kaya, boyfriend mo nagpapump. Kitang-kita mo. O kaya, yung husband mo, kitang-kita mo, nagpapump. Walang tanggi. Walang katanggi-tanggi dito. Kung tatanggi dito, na hindi nila ginagawa yon, malupit yon. Actual yon, videohan mo pa. Wala lang yun sa narc. Wala lang yun sa narcissist. Aahon yun sa kama. Mag-aayos na sarili. Haharapin ka ng buong buo ang loob at duduruin ka. Sasabihin niya, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Itong nangyayaring ito ay kasalanan mo. Bakit? Dahil ako ay ipinabayaan mo. Wala ka nang ginawa kung hindi asikasuhin ang iyong trabaho, ang iyong sarili. Selfish ka. Workaholic ka. Kaya ako nagkaganito. Hindi mo ako masisisi. Hindi ko ito kasalanan. Kasalanan mo ito. See? Ang tawag doon ay gaslighting. Or ginigaslight ka. Isa siyang gaslighter. Ganan ang narc mag-isip. So, mararamdaman ba niya yung galit mo, yung lungkot mo, yung pighati mo, o whatever emotions, upsetting na mga nararamdaman mo, mga emotions, and everything else na nakakabaliw na pakiramdam, hindi niya yun mararamdaman. Hindi siya maaawa sa'yo, hindi siya makiki-empathize sa'yo sa madaling salita. Why? Because basically narc, according to psychology, ay yung empathy nila ay may problema. So hindi sila nakakapag-empathize sa kapwa nila, basically, specifically to you as partner. Ang tingin niya sa'yo is narcissistic supply. Isa kang supply, isa kang gamit, isa kang taga-suporta, isa kang hinuhut-hutan, isa kang tagapag-alaga sa kanya, isa kang keeper ng narc na kagaya niya. Para siyang bata na inaalagaan mo. Na kapag siya ay nadapa o kaya ay nasugatan, ikaw ang sisisihin. Sasabihin hindi mo siya inalagaan ng ayos. You see the narcissistic relationship is really toxic relationship. Ganan yan. So, marami nagtatanong sa akin, ano pong gagawin namin? Wala akong ibang maire-recommenda sa inyo. Kung kaya nyo talagang humiwalay kayo. Yung ngang iba, binibigyan ko pa ng advice na mag-abroad sila para hindi sila ma-reach ng narc. Kasi ang narc, may tinatawag yan hoovering. I-discuss ko yan sa ibang vlog. Hoovering, ibig sabihin, itatry kanyang
pabalikin. Tatry ka niyang bumalik sa relationship, and that will be cycle. Babalik ka, sasaktan ka, hihiwalay ka, babalik ka, sasaktan ka, susuyuin ka, hihiwalay ka, babalik ka. It's a never-ending cycle of toxicity. So, gusto niyo ba yung ganyang klase ng relationship? I'm just opening your mind. Ang tawag dyan, kung bakit ka bumabalik, kasi po, hindi ko malimutan yung narcissistic partner ko, mahal na mahal ko. Well, I think that is not love. Ang tawag dyan ay trauma bonding. Maybe you are in a trauma bonding situation. Ibig sabihin, because of happiness, sadness, or happiness, suffering, happiness, suffering, happiness, suffering, happiness, suffering, that's the reason why you're still staying there. It's called trauma bonding, according to psychology. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.